Si Lisa ay naniniwala na nakita niya ng lalaking makakasama niya habang buhay. Ang hindi niya alam, ang kanyang fiancé ay ang siya ring tatapos ng kanyang buhay. Ang kanilang apartment ay nagmistulang kulungan ni Lisa dahil sa napakaraming CCTV sa loob nito. Bago ko umpisahan ng kwento natin ngayong araw ay nais ko lamang i-shout out si Medel Talon of Kuwait at Maria Socorro Mejia. At para naman sa mahilig sa mga horror stories, you may subscribe to this channel, Creep and Crawlers. Salamat! Si Lisa Cecilia Harnom ay pinanganak noong June 12, 1981 sa Toronto, Canada. Bunso sa dalawang magkakapatid at pinalaki sila ng isang single mom na si Joanna. Malapit si Lisa sa kanyang kuya na si Jason. Hindi nila nakilala ang kanilang ama dahil sa maliit pa lang sila ay iniwan na sila at niwala silang natanggap na tulong pinansyal mula sa ama. Lumaking aktibo si Lisa at mahilig maglaro ng soccer at volleyball. Sumali din sila sa martial arts kasama ang kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang pinakagusto ay ang ballet. Araw-araw itong nasa studio at naglalaan ng maraming oras sa pag-iinsayo. Matangkad at slim si Lisa. At para maging isang professional na ballerina ay kailangan mong sumunod sa napakastriktong diet para mapanatili ang katawan. Ngunit ang matinding diet ay may epekto sa katawan lalo na sa mga kabataan. Nagkaroon si Lisa ng eating disorder na anorexia. Sa mga hindi alam kung ano ang sakit na ito, ang anorexia ay isang eating disorder at seryosong mental health condition. Sinusubukan ng mga taong may anorexia ang mapanatiling mababa ang kanilang timbang hanggat maaari sa pamamagitan ng hindi pagkain ng sapat na pagkain o labis na pag-e-exercise. Kaya mabilis silang magkasakit dahil sa ginugutom na nila ang kanilang mga sarili. Tinago ni Lisa ang kanyang kondisyon sa kanyang pamilya at sa ibang tao. Ngunit nung sobra na itong pumayat ay naalarma na ang kanyang ina. Kaya agad siyang dinala sa klinik at dumaan sa masusing gamutan para maibalik ang kanyang timbang. Noong graduate si Lisa, nagpatuloy ito sa kanyang dance class. Nagtrabaho din siya bilang perfumer sa isang malaking cosmetic chain. At pag wala itong ginagawa ay pinag-aaralan niya ang pagmi-makeup at hairdressing. Noong 2005 ay nag-celebrate si Lisa ng kanyang 24th birthday at nagdesisyon siya na may gagawin siya malaking pagbabago sa kanyang buhay. Gusto niyang lumipat sa ibang bansa at yun ay sa Australia. May ilang rason siya kung bakit niya napili ang Australia. Una ay dahil sa gusto niyang mamuhay sa bansang mas mainit at hindi gaanong malamig katulad ng sa Canada. Pangalawa, gusto ni Lisa ma-explore ang mundo at mamuhay na siya lang at malayo sa kanyang pamilya. Kumuha siya ng 1-year work visa at sinamahan muna siya ng kanyang ina ng mga ilang buwan sa Australia para masigurado na maayos at stable na siya bago ito iwanan. Sa Sydney, nanirahan si Lisa at nag-rent ng maganda at maaliwalas na apartment. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng trabaho sa isang maliit na local cosmetology company. Matapos ma-expire ang kanyang visa ay nagdesisyon ito na permanente nang manirahan sa Australia. Noong una ay nag-extend muna siya ng karagdagang 1 taon sa kanyang visa habang inaayos at upang maghanda ng mga kinakailangang dokumento para makakuha ng citizenship. Dahil sa lumaking walang ama si Lisa ay mas naghahanap siya ng mas maedad na lalaki. Pakiramdam niya na ang may edad na lalaki ay mas mature na mag-isip at kaya siyang suportahan at protektahan. Taong 2006 ay matagumpay na na-interview si Lisa sa isang cosmetic company at agad siyang natanggap. Kalaunan ay nagkaroon siya ng relasyon sa isa sa mga kasama sa trabaho na halos doble sa kanyang edad ang lalaki. Matapos ang ilang buwan ay nagdesisyon silang magsama. Lumipat si Lisa sa bahay ng kanyang boyfriend. Matapos ang ilang buwan ay pinakilala din niya ang lalaki sa kanyang ina at sa kanyang kapatid at nagustuhan naman nila ang boyfriend ni Lisa. Nakahiligan ng dalawa ang bumiyahe sa iba't ibang bansa. Katunayan ay nagpropose na din ang lalaki sa kanya na tinanggap naman ni Lisa. Ngunit matapos sa 1 taon nilang na-engage ay nagkahiwalay din ang dalawa. Taong 2010 ay graduate si Lisa sa Sydney College of Stylists at agad na nakakuha ng trabaho bilang hairdresser sa kilalang beauty salon. Kasabay noon ay nagkaroon ulit ng panibagong boyfriend si Lisa ngunit hindi rin tumagal ang kanilang relasyon dahil sa nalaman ni Lisa na may asawa na ang lalaki. Wala sa ugali ni Lisa ang manira ng pamilya kaya nung nalaman niya agad itong nakipaghiwalay sa lalaki. Ngunit bago pa sila nagkahiwalay ay pinakilala ng lalaki si Lisa sa isang kaibigan na businessman na nagngangalang Simon Gitney.
Si Simon ay pinanganak noong December 1973 sa Maryland, Australia. Nagmula sa isang religious at malaking pamilya ng imigrante mula sa Lebanon. Mula pa pagkabata ay ugali na ni Simon ang hindi makontrol sa tuwing nagagalit ito. Napaka-possessive at hindi tumatanggap ng rejections. Paggalit siya ay minsan pang nanununtok ito kaya nakailang beses na rin itong nakulong. Ang unang beses na nakulong si Simon ay nung 18 years old pa lamang ito nung pumunta ito sa tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang ex-girlfriend at inumpisang iharas ang babae. Pumagit na ang may-ari ng tindahan at para maprotektahan na rin ang babae. Ngunit galit na lumabas si Simon at nung bumalik ay kasama na niya ang kanyang mabarkada at doon ay binugbog nila ang may-ari. Nakulong si Simon ng ilang buwan ngunit pinalabas din ito dahil sa nakapagpiyansa at nakita ng magandang pag-uugali habang nasa kulungan. Lumipas ang 3 taon ay nakulong ulit si Simon sa kasong pagnanakaw at nanuntok ng isang pulis na humuli sa kanya. Haharap sana sa matinding kaso si Simon ngunit ang pastor ng Lebanese Christian Church kung saan ang kanyang pamilya ay miyembro ng nasabing simbahan ay tumulong para mabawasan ang sentensya niya at nakulong lamang siya ng 1 taon at kalahati. Taong 2000 ay na-involve ulit si Simon sa panibagong kaso at yun ay ang paggamit at pagbebenta ng bawal na gamot at nakulong lamang siya ng 2 taon. Nung nakalaya ay lumipat si Simon sa Sydney. At maswerte itong nagkaroon ng malaking negosyo. Yun ay mga mamahaling sapatos na pambabae. Biglang yumaman si Simon at nakabili ito ng mamahaling bahay. Nakabili ng magarang sasakyan at palihim na itinago ang kanyang mga nakaraan sa mga tao. Noong gabi na pinakilala ng ex-boyfriend ni Lisa si Simon ay nagkapalitan ng 2 ng number. Di nagtagal ay tinawagan ni Simon si Lisa at sila ay naging magkaibigan. Dumating ang January 2010 ay nagreklamo si Lisa kay Simon na hindi na siya masaya kung saan man siya kasalukuyang nakatira at balak niyang lumipat sa ibang lugar. Nag-alok si Simon na pwede siyang tumira pansamantala sa apartment nito habang naghahanap ito ng panibagong malilipatan. Tinanggap ni Lisa ang alok ni Simon kahit nalabag ito sa kanyang ina dahil sa hindi pa niya gaanong kilala si Simon. Ngunit paliwanag ni Lisa na temporary lang siyang titira kay Simon at magkaibigan lang silang dalawa. Kahit nung unang akala ni Lisa ay bakla si Simon at gusto lamang makipagrelasyon sa lalaki. At nung mga unang buwan ay magkaibigan lang talaga ang turingan ng dalawa. Magkaiba ang kanilang kwarto at walang pahiwating ng pagpapalagayang loob o pagmamahalan sa pagitan ng dalawa. Ngunit unti-unti ay naging malapit sila sa isa't isa at nagkamabutihan na nahulog sa seryosong relasyon. Nung naging sila ay nasa 37 years old si Simon at 28 naman si Lisa. Naging maganda ang relasyon nilang dalawa noong umpisa. Masaya at spoiled si Lisa sa mga mamahaling regalo mula kay Simon at halos hindi sila mapaghiwalay. Parati sila magkasama at kalaunan ay madalas na silang pumupunta sa elite sports club. Sobrang naging masaya si Lisa kay Simon. Pakiramdam niya ay natagpuan na niyang lalaki magmamahal at makakasama niya habang buhay. Pinagmamalaki at pinagyayabang niya si Simon sa kanyang ina at kapatid, pati na rin sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang hindi alam ni Lisa na ang kanyang mala fairy tale na love story ay malapit nang matapos. Matapos lamang 6 na buwan nung nag-umpisa ang kanilang relasyon, ay nag-iba ang pag-uugali ni Simon. Ngunit hindi yon biglaan kaya hindi gaanong napansin ni Lisa. Ang iniisip lang ni Lisa ay baka ginagawa lang ni Simon ang lahat para sa kanyang kabutihan. Paunti-unti niyang nilalayo si Lisa sa mga kaibigan at pamilya nito. Sinubukan niya ring baguhin ang mga pananaw sa buhay ni Lisa, pati ang pag-uugali na naaayon lamang sa kanyang benepisyo at pangangailangan. Noong June 2010, nung katatapos lamang ng 29th birthday ni Lisa, ay hinikayat niya itong tumigil na sa kanyang trabaho dahil ayon sa kanya ay makakahanap pa siya ng mas magandang trabaho. Ngunit gustong-gusto ni Lisa na magtrabaho sa beauty salon at marami na siya mga regular na mga kliyente at masaya ito sa kanyang kita. Kaya hindi niya maintindihan bakit gusto na ni Simon na humito na siya sa pagtatrabaho. Hindi pumayag si Lisa sa gustong mangyari ni Simon at hindi yun nagustuhan ni Simon. At noong August ng kaparehong taon ay pumunta si Simon sa salon kung saan nagtatrabaho si Lisa. Nagsisisigaw ito at gumawa ng gulo kaya napilitang sumulat ng resignation letter si Lisa. Nagulat si Lisa sa ginawa ni Simon at hindi siya makapaniwala na magagawa niya yon. Pinanatag ni Simon ang kanyang loob at sinabing hindi niya kailangang magtrabaho dahil sa kaya nilang mabuhay mula sa kanyang kita sa kanyang negosyo. Matapos ang 1.5 buwan, ay lumipat ang magkasintahan sa bago at mas mahal na apartment. Nasa 15th floor ang kanilang unit.
Ang hindi alam ni Lisa na bago pa man sila lumipat, ay naglagay na ng napakaraming surveillance camera si Simon sa lahat ng sulok ng apartment. Binigyan din ni Simon si Lisa ng bagong laptop at cellphone na lingid sa kanyang kaalaman ay may naka-install din na spyware para makita niyang lahat ng messages, emails at pati tawag sa telepono at para makita ang lahat ng ginagawa ni Lisa. Dagdag pa doon ay nagkaroon din ng access si Simon sa lahat ng social media account ni Lisa. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging controlling si Simon. Alam na ni Simon ang lahat kay Lisa at wala na itong privacy. Ipinagbawal din niyang gumamit ng makeup si Lisa. Tinapon din niya ang mga dating damit ni Lisa dahil ayon sa kanya ay masyadong sexy at revealing. At ayaw niyang tinitignan si Lisa ng ibang lalaki. At makakalabas lamang si Lisa pag siya ang kasama. Pumupunta lang sila sa mga lugar na gusto lang ni Simon puntahan. Pinagbawalan din siya ni Simon na pumunta ng gym, sa halip ay bumili ito ng mga mamahaling exercise machine para kay Lisa. At sinabing sa bahay lamang siya pwedeng mag-exercise. Araw-araw ay pabawas ng pabawas ang mga kaibigan ni Lisa sa kanyang friends list sa kanyang social media. At bandang huli ay kinumbinsi din siya ni Simon na i-delete na ang kanyang mga accounts. Nawala na din ng mga kaibigan si Lisa sa totoong buhay. Ang kanyang contacts at ang mga tawag ay sinusubaybayan din ni Simon. Pinayagan lamang siya ni Simon na makipag-usap sa kanyang ina at kapatid. Noong December 2010 ay nagdesisyon si Lisa ng bakasyon sa Canada at para makapag-celebrate rin ng Christmas kasamang pamilya. Gustong sumama ni Simon noong mga panahong yon, ngunit na iba ang plano dahil sa may biglang nangyari kaugnay sa kanyang negosyo kaya hindi ito nakasama. Noong una ay ayaw pa niyang payagan si Lisa na umalis, ngunit nang makaawa ito sa kanya dahil sa hindi na niya nakita ang kanyang ina at kapatid mahigit 1 taon na. Pumayag si Simon ngunit mahigpit itong nagbigay ng mga condition at rules na kailangang sundin ni Lisa. Ang kapatid at ina ni Lisa ay nagulat din sa mga pagbabago. Hindi na siya ang Lisa na dating masayahin, palatawa at maganda manamit. Naging sunod-sunuran ito kay Simon. Niwala na itong makeup at ang dating magandang buhok niya, ngayon ay palagi na lang nakapusod. Ang kanyang suot na damit ay malalaki at hindi na attractive at puro pa itim. Hindi lang sa palabas na anyong nagbago kay Lisa. Sa tuwing may tumatawag sa kanyang cellphone ay nakakunot ang kanyang noo at agad na sinasagot ang tawag. Isa yon sa mga kondisyon sa kanya ni Simon, na kailangan agad niyang sagutin ang telepono pag tumawag ito, kahit na anong oras at kahit na ano pa ang kanyang ginagawa. Hindi lumalabas ng bahay si Lisa at hindi rin ito nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Naalarma at natatakot na si Joanna sa pag-uugali ni Lisa kaya nagdesisyon itong kausapin ang masinsina ng anak. Habang magkausap ay tumulo ang luha ni Lisa. Ayon sa kanya ay alam ni Simon kung saan siya, sino ang kasama niya, at sino mga nakakausap niya sa telepono. Sinabi din ni Lisa na hindi siya pinapayagan ni Simon na magtrabaho, pumunta ng gym o makipagkita sa kanyang mga kaibigan o gumawa ng mga bagay na gusto niya. Katunayan ay wala na siyang mga kaibigan. Nagulat sa narinig si Joanna kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Lisa na huwag nang bumalik sa Australia at manatili na lamang sa Canada. Ngunit ayon kay Lisa ay mahal niya si Simon at ayaw niyang masira ang kanilang relasyon. Sigurado si Lisa na nasa period of transition pa lamang sila ng kanilang relasyon at kalaunan ay magbabago din ang lahat. At dahil sa ilang buwan pa lamang silang nagsasama. Alam niyang magbabago din si Simon at maging maluwag ito sa kanya. Dagdag pa ni Lisa na inaalagaan na siyang mabuti ni Simon at gusto lang nito na mapabuti siya. Sa kabila ng pakiusap sa kanya ng kanyang pamilya at sinabi sa kanya na hindi na healthy ang kanilang relasyon ay bumalik pa rin si Lisa sa Australia. Sinabi ni Lisa sa ina na wala siyang dapat ikabahala dahil sa mahal at hindi siya sasaktan ni Simon. Nung nakabalik na si Lisa ay mas lalong lumala ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Simon na sa tuwing lalabas sila ay kinakailangang nakayuko lamang siya para hindi siya makatitig sa mata ng ibang lalaki. At saka tinatawag na din siyang Cecilia ni Simon dahil ayon sa kanya ay mas disenteng pakinggan ang Cecilia kaysa sa Lisa. Noong spring ng 2011 ay nagsimulang magreklamo si Lisa na masakit ang kanyang paa. Dahil yon sa dating pinsala niya nung nagbabalik class pa ito. Sa halip na dalhin sa hospital si Lisa ay nag-hire lamang si Simon ng babaeng physical therapist at pumunta yun sa bahay nila 3 beses sa isang linggo. Naging kaibigan ni Lisa ang therapist at doon na niya nilalabas ang sama ng loob at mahirap na sitwasyon. June 2011 at 30th birthday ni Lisa. Nagdesisyon si Simon na magpa-party sa pinakamahal na restaurant sa Sydney para kay Lisa. Ngunit ang mga inimbitahan ay puro kapamilya at kaibigan lamang ni Simon.
Hindi pinayagan ni Simon na mag-imbita si Lisa ng kahit na sino sa kanyang birthday. Noong gabing yon ay nag-propose si Simon kay Lisa. Umiyak si Lisa ngunit luha yon ng pagkawala ng pag-asa. Pag-uwi nila sa kanilang apartment ay tumawag si Lisa sa ina at pinaalam ang tungkol sa engagement. Umiiyak si Lisa habang kausap ang ina at hindi na masaya si Joanna. Sinabi niyang iwanan na si Simon at bumalik na lang sa kanila sa mas lalong madaling panahon. Agad na sinabi ni Lisa sa ina na huwag siyang magsalita ng ganon sa telepono dahil ramdam niyang nakikinig si Simon. Sa isang saglit ay naging abala muna ang isip ni Lisa tungkol sa paparating na kasal. Nagumpisa na rin siyang magplano sa mga gagawin at nagtanong ito kay Simon. Sinagot siya ni Simon na siya ang pipili ng lugar kung saan sila ikakasal. Siya din ang pipili ng disenyo ng damit at siya lamang gagawa ng guest list. Parang dinurog ang puso ni Lisa sa sinabi ni Simon. Dahil kahit sa kanilang kasal ay wala pa rin siya karapatan na magsalita o magdesisyon. Noong pumunta ulit ang therapist ay sinabi na sa kanya ni Lisa na hindi na niya kaya ang mga nangyayari. Gusto na niyang umalis ngunit hindi siya papayagan ni Simon. Nagkasundo silang dalawa na kada punta sa kanila ng therapist ay ibibigay at papadala ni Lisa sa kanya ang mga importanteng gamit nito. Noong July 28 ay naiwan ni Simon ang kanyang laptop dahil sa nagmamadali itong umalis. Kinuha ni Lisa ang pagkakataong yon para matignan ang nilalaman ng laptop. Doon niya nakita at nalaman na may nakakabit na spyware sa kanyang laptop at cellphone. Nakita niya ang ibang mga data mula sa kanyang cellphone at maraming mga recordings ng pag-uusap nila ng kanyang ina. Ngunit ang pinaka nakakakilabot na natuklasan niya ay meron palang mga kamera sa bawat sulok ng kanilang apartment. Sa kaparehong araw ay tumawag si Lisa sa kanyang ina gamit ang cellphone ng therapist. Sinabi niya sa ina na kumuha ito kaagad ng kasunod na flight papuntang Australia para sunduin na siya sa kanilang apartment. Ngunit hindi agad makaalis sa trabaho si Joanna. Kinakailangan muna niya magpaalam ng maayos sa kanyang boss at para makipagpalitan ito ng shift sa isang kasama. Noong umuwi na si Simon ay nalaman niyang nakita ni Lisa ang nilalaman ng kanyang laptop at alam na nito ang tungkol sa spyware. Umiyak si Lisa at sinabi na ano ba ang kanyang ginawa para gawin yon sa kanya. Paliwanag ni Simon na ginawa niya lang yon para sa kanyang kapakanan. Kinabukasan, July 29 ay nag-usap ng masinsinan ang dalawa. Umiiyak si Lisa at sinabi na gusto na niyang umuwi sa Canada. Pinakalma siya ni Simon at sinabing hindi na mangyayari yon ulit. July 30, 2011. Maagang nagising si Lisa. Nagbihis ito at inilagay sa kanyang bag ang lahat ng kanyang documents. Pumasok ito sa bathroom at tumawag ito sa kanyang ina sa huling pagkakataon at sinabing kung may masamang mangyari man sa kanya ay kasalanan yon ni Simon. Gusto sanang umalis ni Lisa na hindi napapansin ni Simon dahil sa mahimbing pa itong natutulog. Ngunit nagkakamali siya. Ayon sa kanilang kapitbahay ay nakarinig sila ng sigaw sa hallway, ngunit hindi na nila yon pinansin dahil sa agad din naman itong tumahimik. Ilang minuto lamang ang lumipas ay may nahulog ng babae mula sa balcony ng isa sa mga unit ng 15th floor. May mga nakarinig din ng mga dumadaan ng sigaw ng isang babae ngunit hindi nila napagtanto na nahulog na pala ito mula sa building. Ayon sa isang lalaki na naglalakad kasama ang kanyang aso at malapit sa pinangyarihan, ay nakarinig siya ng sigaw ng babae. At nung tumingala siya ay nakita niya ang isang lalaki na may hawak na malaking bagay at inihulog niya yon. Hindi gaanong malinaw sa kung anong bagay ang hawak ng lalaki dahil sa napakataas ng building. Nung bumagsak na ay saka pa lang niya nakita na isang babae pa lang nahulog. Dumami ang tao sa lugar kung saan nahulog ang katawan. Gusto man nilang tulungan ay wala na silang magawa dahil agad itong namatay. 3 minutong nakakalipas ay makikitang lumabas si Simon mula sa elevator na nakapajama pa. Tumakbo ito palabas habang umiiyak. Nung dumating na ito sa kung saan nahulog si Lisa ay sumisigaw ito na papaano na siya ngayong wala na si Lisa. At sinisipa ang sarili na hindi niya ito naabutan. Ang gusto niyang palabasin na kusa itong tumalon. Nung dinala na sa morgue ang katawan ni Lisa ay may nakita mga punit na papel sa bulsa nito. Sa papel ay may nakasulat na, "There are cameras everywhere in the apartment." Nung sinuri ang apartment ay nakitang maraming ang surveillance cam na naandon pero nawawala ang hard disk na may laman ng mga recordings. At ayon kay Simon ay wala ng mga video recordings. Ang surveillance camera sa hallway ng apartment ay may nahagip ng maikling clip. Nakitang tumakbo palabas ng apartment si Lisa at humihingi ito ng tulong. Ngunit agad siyang nahabol ni Simon. Hinawakan sa likod at tinakpan ng kanyang bibig at kinaladkad ito pabalik. Nangyari yon ilang minuto bago ito nahulog.
At yun ang sigaw na narinig ng kanilang kapitbahay. Nakita din sa laptop ni Simon ang mga recordings ng pag-uusap nila Lisa, gabi na nangyaring trahedya. Nakita din ang spyware na ginamit ni Simon sa laptop at cellphone ni Lisa. Ayon kay Simon ay nag-away sila ng umagang yon at naging hysterical si Lisa. Lumabas ito sa hallway at sumigaw. Kaya daw niya ito kinaladkad pabalik dahil sa ayaw niyang maiskandalo at nakakahiya sa kanilang mga kapitbahay. Nung nasa apartment na sila ay kinuha daw niya ang cellphone para tawagan sanang ina ni Lisa. Ngunit tumakbo ito papuntang balcony si Lisa at agad na tumalon. Dagdag pa ni Simon na dati na ginawa ni Lisa na takutin siya na tatalon nito, ngunit hindi yun natuloy at hindi din daw niya sineryoso ang sinabi ng fiancé. At git ni Simon na kaya siya nag-install ng spyware para sa safety ni Lisa. Sa oras ng paglilitis ay sinamahan si Simon ng kanyang bagong girlfriend. Isang 22-year-old na model na si Rachel Louise na halos kapareho ni Lisa. Ngunit may mga nagsabi na gusto lamang sumikat ng babae at ginawang rason lamang ang kaso ni Simon dahil isa ito sa mga naging high-profile na kaso sa Australia. Sinabi ni Rachel na malabong manakit si Simon ng babae. Iginiit ng abogado ni Simon na si Lisa ay dumaranas ng mental disorder at hindi malayong magagawa niyang magpakamatay. Kahit ang history ng kanyang anorexia dati ay isinuwalat din sa korte. Sinabi pa ng abogado na maliit si Simon kumpara kay Lisa kaya malabong makakaya niya itong maihulog mula sa balcony. Ngunit pinabulaanan yon ng trainer ni Simon sa gym. Ayon sa kanya ay malakas si Simon at nag-weights training ito. Kaya di malabong makakaya niyang buhatin si Lisa at ihulog mula sa balcony. Ang statement na yon ay suportado din dahil sa walang nakitang fingerprints sa railings ng glass barrier ng balcony at hindi siya maaring tumalon na hindi siya nakasandal sa mga yon. At ang physical therapist ay nagsalita din tungkol sa mga ikremento sa kanya ni Lisa. At sinabi din niyang nasa kanyang ibang gamit ni Lisa dahil sumaasa ito makatakas kay Simon. Dahil sa testimony ng physical therapist ay nagpasya ang korte at napatunayang guilty si Simon sa kasong murder at senentensya ng 26 years na pagkakakulong na may posibilidad ng parole matapos ang 18 years. Nung hinatulan na si Simon ay nagwala sa korte ang bagong girlfriend nito, kaya pinalabas muna ito sa loob ng courtroom. Di nagtagal sa isang interview ay sinabi ni Rachel na nakipaghiwalay na siya kay Simon dahil mahirap na ma-maintain ang kanilang relasyon kung nasa kulungan ng boyfriend. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.